Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So muli pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito at patuloy nating pag-aralan yung pagkakilala natin sa Panginoon, especially yung topic natin na Christology. At ngayon ang pinag-uusapan natin, yung claim ng Panginoon, yung kanyang divine claim na I am. Meron siyang 7 I am sa Book of John. So, ito po yung ating topic ngayon. So, recently, napag-usapan natin, ay bahagi ko sa inyo yung sinabi ng Panginoon na siya yung ilaw ng sanlibutan. He is the light of the world. Siya yung liwanag. At yung liwanag na yan, ang nagbibigay ng buhay sa atin. So, nasa episode 97 na po tayo mga kapatid. At ang pangako ko, ang isusunod natin, siya yung door. Ang sabi ng Panginoon, I am the door o I am the gate. Siya yung pintuan na pag pinag-usapan natin, makikita natin ito yung nag-iisang way ng papunta sa tungo sa buhay na walang hanggan. So, ang text po natin nasa John chapter 10, 7 to 9. Pero basahin ko po yung sa mula verse 1. Ang sabi rito, tandaan niyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat ay sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang mga tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga ang tinatawag niya ang kanyang tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig at hindi na sumusunod sa iba. Bagkus pangay may patakbong lumalayo sapagkat hindi nakikilala ang kanyang tinig. So, sabi ng Panginoon dito, siya yung mabuting pastol, siya yung pintuan, siya yung daan. Ito yung talinhaga ng Panginoon at sinabi niya sa verse 6, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito ngunit hindi naunawaan ang ibig niya sabihin. Kaya sa verse 7, sinabi niya rito, kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamagitan ko, maliligtas. Pumapasok siya at lumalabas at nakatatakbo ng pastulan. So nakikita natin ang sabi ng Panginoon, siya yung pintuan. So ito yung parable ng Panginoon tungkol sa kulungan ng mga tupa o ibig sabihin tungkol sa mga true shepherd and false shepherd o yung totoong pastol at huwad na pastol kung mapapansin natin. Ang description ng Panginoon dito ay nakikinig sa kanya yung kanyang mga tupa at tinatawag niya sa kanilang mga pangalan. So nakita natin yung claim ng Panginoon bilang shepherd at tayo yung mga tupa. So pinakikita lamang ng illustration dito kung paano inililid ng literal na shepherd yung mga tupa at kung paano pinapastol ito at paano pinapapasok sa gate at kung paano ito iniingatan ng mga shepherd, yung totoong shepherd. Kaya nga kung merong false na shepherd, nabanggit din dito sa bandang huli, ang mga false shepherd iniiwanan yung
yung mga tupa ng Panginoon. Kaya sa verse 11, ang sabi ng Panginoon, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang mga upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng mga asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa tupa. Ako ang mabuting pastol," sabi ng Panginoon. Kung papaanong nakikilala ko ang Ama at siya'y nakikilala ako ng Ama at siya may kinikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So, ang ganda, no? Ang Panginoon ang siyang ah, daanan. Siya yung tupa. Siya yung ang pastol ng mga tupa. Tayo po yung tinutukoy ng mga tupa. So, pag pinag-usapan natin yung siya yung pintuan, ang sabi rito, siya, ang pintuan na yan ang nagbibigay sa atin ng access o nagbibigay sa atin ng way para magkaroon tayo ng una, kaligtasan. Pangalawa, makalapit sa Diyos. At pangatlo, magkaroon tayo ng eternal life. So nakita natin na ang pinag-uusapan ditong talinhaga ay tungkol sa pagkakaroon ng mabuting pastol at pagiging bahagi ng tupa ng ating Panginoon. Kaya pag ang sinabi ng Panginoon, ang mga dumaraan na ang sabi nga rito, ang pumapasok sa kulungan na hindi sa pintuan nagdaraan ay mga tulisan at magnanakaw. Ito po yung mga tao na hindi dumadaan sa proseso, hindi kinikilala ang Panginoon, and yet gusto nilang maging bahagi ng katawan ng ating Panginoon na siyang kulungan ng mga tupa na tinatawag. Kaya nga, paano natin makikilala ang tunay na tupa ng Panginoon? Sabi po ng Panginoon sa John 8:31, "Kung patuloy kayong sumusunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko." Kaya kung mapapansin natin dito, sa pamamagitan ng aral, tayo ay maiko-consider na talagang tupa ng ating Panginoon. Kaya't 'pag sinabi niyang, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa," ibig sabihin natututo sa kanya ang mga totoong tupa ng Panginoon. At kapag merong ibang way aside from God or aside from Jesus Christ, so ang sabi rito, hindi ito kanya. Ang sabi nga, "Hindi ko kayo nakikilala." Ang ipinahihiwatig ng pinto rito ay pagkakaroon natin ng access sa kaligtasan, lalo higit sa makalapit tayo sa Diyos at magkaroon ng eternal life. Ang sabi nga, walang makakapasok doon sa sheep pen o doon sa kulungan ng mga tupa except kung hindi ka dadaan sa gate. So para bang walang ibang way para makarating ka doon sa makapasok sa sheep pen o doon sa sheepfold na tinatawag o yung kulungan ng mga tupa kung hindi ka dadaan sa totoong pintuan. So, ang pintuan na ito ay nagpo-provide sa atin ng, sabi ko nga kanina, ng kaligtasan o ng salvation. At ang sabi nga, kung tayo ay papasok sa tamang pintuan, so ang kaligtasan ay nangangailangan ng ano kasama doon ang kaligtasan, kasama doon yung pagpapawalang sala o yung forgiveness, yung kapatawaran sa ating kasalanan. So kasama rin doon yung protection para sa mga wala wala sa mula sa mga asong gubat, sabi nga rito sisilain sila at nagkakaroon din ng security o yung eternal
security. So, nagkakaroon tayo ng assurance doon sa eternal life. Kaya nga once na tayo ay dumaan sa proper door o sa tamang pintuan, ang sabi ng Panginoon, nakikilala ko sila at nakikilala nila ako. O kung paano tayo tinatawag ng Panginoon. Sabi nga dito, um, ang sabi, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig sa kanilang at tinatawag niya ang kanyang ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. So isang sign na tayo dumaan sa totoong pintuan, which is sa ating Panginoon. Una sa lahat, napapakinggan natin yung kanyang tinig. So na-recognize natin yung kanyang tinig. At ito yung papaano natin sinusunod yung aral ng ating Panginoon. Sabi nga, ang door ay nagbibigay sa atin ng access para tayo ay makarinig ng totoong aral na nagmumula sa ating Panginoon. At itong door din na ito ay nagpo-provide din sa atin ng security. Pinoprotektahan din tayo ng pintuan para hindi tayo mapasok ng mga false teacher o yung mga false shepherd na naghahangad na tayo ibulid. Sabi nga, once na ang mga tupa ay nakapasok doon sa sheep pen o sa sheepfold, ang ang mga tupa ay protected na. So protected from the evil. So tayo po ay pinoprotektahan ng Panginoon. At ang Panginoon mismo ang siyang nag-guard sa atin. Tulad ng kung paano pinoprotektahan ng mga shepherd yung totoong mga sheep. Ganon din ang Panginoon, pinoprotektahan din tayo sa pamamagitan ng pinto. At kapag naipasok na niya yung mga tupa, sinasarado niya yung pinto, so ibig sabihin, kahit anong gawa ng kaaway, tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon. So walang makakapasok doon sa gate na yon maliban kung dadaan sa Kanya. Dadaan tayo sa Kanya. Kaya nga yung mga nagtatangka na tayo ay para bang masila uli. Halimbawa, mahila uli tayo sa kamalian o mahila tayo para atakihin tayo ng kaaway. So, ang pintuan ang nagsisilbing natin, security. So, maganda yung sinasabi na ito ng Panginoon sa atin. So, ang pintuan din yan, nagpo-provide din sa atin ng kalayaan. Ang sabi nga doon kanina, sila ay lalabas at papasok. Ang sabi nga rito sa verse 4, kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanilang mga tinig. Sa verse 5, hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa ay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanilang tinig. So, nagpo-provide ito ng kalayaan din. At once na tayo ay naipasok sa ship pen, pag binuksan ng pinto ang ship pen, malaya tayo makakapamasyal o may papastol ng ating Panginoon. Dahil kahit saan man tayo pumunta, ang sabi nga rito, ay hindi tayo maliligaw dahil alam natin yung boses ng totoong shepherd. Noong nasa Saudi ako, marami ako nakita doon na mga shepherd na nagpapastol talaga ng tupa. Kahit maraming tao sa paligid niya, isang huni lang, isang pito lamang nung totoong nag-aalaga sa kanila, nagsisisunod itong mga tupa. Dahil nakikilala nila yung totoong master nila. So, ganun din tayo. At once na tayo ay
inilabas ng Panginoon sa sheep pen upang ipastol tayo. Kahit saan man tayo pumunta meron tayong kalayaan. And then 'pag tumawag na muli ang ating Panginoon, tayong lahat ay magsisunod. Para bang, yung, pagkakaroon natin ng freedom ay sa pagpunta natin. Ang sabi nga, "He shall go in and go out to find pasture." So, manginginain tayo do'n sa labas ng sheep pen at 'pag nasa labas tayo, we are also protected. So, we are, ah, 'pag nasa loob tayo, we are safe. So, meron tayong bantay kasi nakasarado ang pinto at merong provision outside and freedom under the shepherd care. So, meron tayong kalayaan sa ilalim ng ating pastol, kung paano niya tayo iniingatan. True freedom is found within Christ's protection. Ang sabi nga, ang totoong, kalayaan natin ay matatagpuan natin sa ating Panginoon kung paano niya tayo iniingatan. So, tandaan natin ang mga Kristiyano po nung tinanggap ng Panginoon, hindi po nakakasarado yung palad. Naka-open pa rin po yan kaya meron tayong freedom. At once na tayo ay lumabas sa sanlibutan, wala tayong mga kasama. So, nandiyan lagi yung God's provision, nandiyan yung God's protection sa atin. Gano'n mag-ingat ang totoong shepherd ng tupa. In contrast naman doon sa mga false shepherd, nabanggit din dito at merong mga bulaang, mangangaral din dito. Ang sabi nga, ito yung mga magnanakaw, mga robbers, mga ang sabi nga rito sa verse 2, ah, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng tupa. Sa verse 1 pala. Ang sabi rito, ang hindi nagdaraan sa pinto at nagdaraan sa iba ay walang iba kundi magnanakaw at mga tulisan. So, they climb another way, hindi sa pinto dumadaan. Doon natin makikilala yung false shepherd na maglilid sa atin. So, dinadaya nila yung mga tupa ng ating Panginoon at higit sa lahat, ang purpose nila is to destroy us. Kaya nga sabi rito sa verse 8, sabi rito, ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng tupa. So, sa verse 10, ang matindi, ang sabi nga rito, kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, nakita natin ang pagkakaiba ng false shepherd at saka true shepherd, which is ang ating Panginoon. At ang sabi nga, yung mga nauna sa Kanya, sabi mga magnanakaw at tulisan. So, ang daming tao na naglilid sa mga tao na hindi sa paraan ng ating Diyos o sa paraan ng ating Panginoon. Kaya nga 'pag iba na yung kanilang mga teaching, ang mangyayari dito ay, nadadaya nila yung mga taong sumusunod sa kanila. Kaya nga 'pag gano'n, ang mga tupa ay napaka-prone niyan para ma-deceive ng mga kaaway at minsan alam naman natin kapag nag-disguise yung, mga false, shepherd na 'yan, hindi 'yan nagsusuot ng ano, para mahalata sila na sila ay nandadaya. So, almost the same ng mga totoong shepherd sila at, makikita mo lamang 'yan kung papaano tayo iniingatan. Katulad ng mga totoong shepherd, papaano sila iniingatang huwag, masila nung mga
ang mga tupa ng Panginoon. So, ang invitation ng Panginoon, ang sabi nga rito, kung ang sino mang pumasok, sabi nga rito, um, kaya't muli sinabi ni Jesus, tandaan niyo ako ang pintuan, na ako ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Sabi nga rito, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So, ang invitation ng Panginoon dito sa verse 9 ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga Israelita. Kasi sinabi rito, ang sabi, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. So, it's open to all yung gate na yan. Hindi po yan exclusive kung kanino man. Ito po yung tinatawag na universality of the invitation. Ito po yung imbitasyon para sa lahat. Ang sabi nga, no class, no race, no background included. Hindi po tayo tinatawag dahil tayo ay Hudyo o tayo ay maputi o tayo maitim o tayo po ay merong katangian. So, lahat tayo tinatawag ng Panginoon. This invitation is for everyone. So, ang way is exclusive para sa kung merong dapat tayong daanan, ito yung invitation ng ating Panginoon. At hindi po ito hindi pinipili ng Panginoon kung sino man ang dapat dumaan. So, hindi po ito exclusive lang sa mga righteous o doon sa mga Israelites, kundi para sa lahat ito. Kaya nga, kung tayo ay ni-invite ng Panginoon na dumaan sa pintuan, so tayo po ay magsilakad sa pintuan na yan. At magtiwala tayo sa Panginoon na siya yung totoong shepherd. At ang sabi nga rin dito sa verse 9, ang sino mang pumapasok dito sa pamagitan ko ay maliligtas. So, ano yung result kapag pumasok tayo sa pintuan o dumaan tayo sa ating Panginoon? Ang sabi, maliligtas. So, magkakaroon ng salvation talaga ang papasok. Walang ibang way, walang ibang shepherd na pwede tayong pagdaanan. O walang ibang bantay ng gate na tayo pwedeng magpapasok sa atin maliban doon sa ating Panginoon na siya nating daraanan. At ang sabi nga, ang sino mang pumasok. So, yung invitation ay para sa lahat. Pero kung makikita natin yung result ng kanyang invitation kung ikaw ay papasok, ang sabi rito, kayo'y maliligtas. So, salvation from sin, diba? The power of sin, at salvation from the judgment of God. So, merong final judgment. Salvation from the separation to God, from God. So, mapapansin natin, ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At dahil nga sa pagdaan natin sa ating Panginoon, tayo ay malalapit. So, magkakaroon tayo ng reconciliation to God at makakaiwas tayo sa hatol ng Panginoon sa atin kapag tayo ay pinatawad o nailigtas sa ating kasalanan. So, tinatawag tayo, maliligtas tayo. Ang sabi nga rito, maliligtas ang sinumang papasok. At ang sabi nga rito, sa verse na yan, sabi, ang sinumang pumasok sa pintuan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya ay papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So, maliligtas tayo, inililigtas tayo para magkaroon uli ng relationship to God at magkaroon ng eternal life at magkaroon ng abundant life.
Alam mo yung sa John 10:10 napakaganda, eh. In contrast doon sa magnanakaw, yung sabi, ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay at magwasak. So ito po yung Paul sa shepherd at ito yung mga taong nagliligaw sa atin. Ito yung mini-mislead ang mga tupa ng ating Panginoon. Pero kung titingnan natin, inililigtas tayo ng Panginoon kapag pumasok tayo sa doon sa tamang pintuan, sa Kanya, pag pumasok tayo sa daan, sa pintuan, ang sabi niya, niligtas tayo para magkaroon tayo ng abundant life. Ang sabi nga rito, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Napakaganda nung result kung papasok tayo doon sa tamang pintuan, which is ang ating Panginoon. Binibigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang question natin, yung buhay ba natin ngayon ini-enjoy ay ganap? Kasiyasiya ba ito? So, minsan hindi natin ito nare-realize na we are victim ng mga false shepherd o ng mga maling mga naglilid sa atin. Kaya ang buhay natin para bang hindi hindi mo nai-enjoy dahil doon sa ah, mga nagliligaw sa atin. So nakikita natin yung pagkakaiba, mga kapatid, ng kung saan tayo ah, tinatawag ng ating Panginoon at kung ano yung nais na mangyari ng Panginoon sa atin. Gusto pala niya magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang sabi nga rito sa 11, ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So ito yung palatandaan ng isang mabuting pastol, nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. So wala namang ibang nag-lead sa atin para tubusin tayo sa kasalanan, makaiwas tayo sa judgment, at higit sa lahat, mapanumbalik tayo sa ating Diyos maliban sa ating Panginoon nag-alay ng buhay. Kaya nga yung kinikilala natin yung mga great preacher, mga galing na tagapagturo, ang question is, sila ba yung nag-aakay sa atin ay nagbigay ng kanilang sariling buhay para sa atin? So yun yung isang malaking question. Kaya nga ang palatandaan lamang ng totoong pastol o yung mabuting pastol, yung tamang pintuan na dapat nating lakaran, ay yung nag-iisang nagbigay ng buhay sa atin o yung nag-iisang nagbigay ng buhay para sa mga tupa. At in contrast nga doon sa mga upahan, sabi sa mga upahan, ang mga upahan ay tumatakas kapag nakitang dumarating na ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa siya ay hindi isang tunay na pastol, kundi siya uh, at hindi siya pastol at hindi kanya ang tupa. Kaya't sinisila ng mga asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas sila, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa tupa. So, mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga bulaang lead ng tupa o yung mga false na shepherd. So, tandaan natin, ang pagiging pinto ng Panginoon ay nag-iisa, exclusive. Iisa lamang yan at walang iba kundi ang ating Panginoon. Pag pumasok tayo sa pintuan ng Panginoon, ang sabi, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, meron tayong security. Sabi nga, ang Panginoon ang siya nag-iingat sa atin at yung provision at pag-iingat niya sa atin, magkakaroon tayo ng abundant life. Ang question lang sa atin, pumasok ko na ba sa pinto, mga kapatid? Nagtiwala ba tayo kay Kristo lamang ba tayo nagtitiwala?
o meron pa tayong pinagtitiwalaang iba? So, tayo ba ay nakikinig doon sa tinig ng totoong pastol o ng ating Panginoon o yung teaching ng Panginoon, pinakikinggan ba natin? At tayo ba ay makakapagpahinga sa kanyang, pag-iingat? So, mga kapatid, isa lamang ang daan at ang sabi ng Panginoon, "The only entrance is Jesus, the way to salvation, the protector of His sheep, and source of true freedom." So, siya lamang ang protector ng totoong protector ng mga tupa at siya lamang ang pinagmumulan ng totoong kalayaan natin. So, mga kapatid, hanggang dito na muna ulit tayo. Ang sabi nga, maraming landas dito sa mundong ito, but the only one door leads to life. Nag-iisang pintuan lamang ang nagli-lead sa atin o magagabay sa atin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, lumakad tayo sa makitupot na daan, which is ito yung ating Panginoon na sinusundan kasi pinakikinggan natin yung kanyang tinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon, hopefully na nakatulong kahit konti itong ating maliit na video. Ang tanging layunin lang natin ay maipahayag yung salita ng Diyos sa bawat isa sa ating. Pagpalain po kayo. God bless po.